And yung mga i-check nyo ha, log out, log in kayo ng site ninyo, and then check nyo if yung account information ninyo sa mga IDs is additional na or may dinagdag na mga IDs. Kapag 1 or 2 IDs lang kayo, pwede kayong mag-request after this meeting, magpapa-attendance ako for additional IDs. So, isang ano ko lang yun ha, walang habol-habol. Yung mga nasa meeting lang, sila lang yung a-additionalan ko. Kasi, pwede kayong mag-multiple IDs guys dito sa trabaho natin. Kasi yung work natin as centerline, kung napanood nyo yung previous and na-review nyo yung mga documents natin, sobrang easy lang nung trabaho natin na yan. Okay? So, sige, let's begin. Iano ko muna yung mga tanong sa GC ha. Pero pwede muna kayong makinig dito habang stop nyo muna yung inyong mga ginagawa dyan, yung mga task ninyo, especially newbies. Pwede nyo i-stop yung mga ginagawa nyo. Walang kaso yon kung tumatakbo yung oras, hindi siya kumakain ng work time ninyo. As long as hindi nyo ginagalaw si Ginger, hindi tumatakbo si work time. Si work time, doon nakasalalay or doon affected yung speed ninyo. Okay? Pero kapag hindi kayo gumagalaw ng Ginger, kahit i-minimize nyo yan, hindi gumagalaw si work time. Okay? Ang gumagalaw lang dyan, yung expiration task expiration. And maano naman siguro yung task expiration nyo dyan, guys. About sa query, wag muna kayo maghanap, guys. Ano rin ako sa query. Wala pa rin kasing update sila. Hindi, pag diba kagabi, sabi nila automated, ngayon hindi naman pala talaga automated. Yung pala trial and error pa yun. Huwag nyo na hanapin yung mga tab na tapos na, hindi ninyo kailangan hanapin yung queries ng tapos na. Ang mahalaga dito guys is yung bagong mga projects natin, kung ilan yung speed or what. Hindi nga ako makapag ano ng query natin kasi nga hindi updated. Tab, ito. Ang problema dito sa bagong hindi kita yung tab number. Hindi kita sa cloud. Okay? Pag sa overall test summary. Huwag muna kayo maghanap ng query, ha? Inaano pa namin yan yung mga queries nyo. Pero mamaya, magmamanual ako doon sa aming monitoring kasi meron kaming sariling site na para lang sa amin yun. Doon ako kumukuha. Pero kasi, doon, hindi ko malaman yung mga username nyo, sinesearch ko pa. Ngayon guys, so eto na nga. Yung mga tanong nyo, like this one, sagutin ko muna ha. Ito pala, wala pala yung mo. Pag magsisend pala kayo guys ng screenshot sa mga GC natin, please SS with the whole task. Huwag yung ganito. Kailangan kita yung error, kita yung gilid, yung mga markings or what. Diba? Pwede yun. Katulad ba nito? Yan, katulad nito. Kita yung mga gilid dyan. Pwede ka this one. Yes. Kita si error, kita yung gilid, much better. Yung mga ganyan. If ever magko-compare kayo like this, 'di ba? Kita si error sa gilid, sa left, and kita si right sa ganyan kayo mag-SS sana. Tapos yung zoom nyo, wag todo zoom, yung sakto lang. Hindi pong kaya naming i-check kung ano ba talaga yung error. And then 'di ba, may kulay siya. Pwedeng dalawa yung isa nyo na SS, yung isa with kulay, yung isa walang kulay, itilde nyo lang or mag-R kayo. Toggle off, toggle on, R yun. Press R. Yun yung toggle off and on para makita natin yung pinakang real image, anong itsura mismo nung image na yun. Kasi kapag ganitong may kulay, natatabunan yung tunay na image. Minsan, hindi natin maano. Especially kung tinatanong nyo ano yung category niya. Ha? So, mamaya, Eboy Cruz, kailangan mo siyang i-SS ulit or di kaya pwede ka mag-share screen bago tayo mag-start. Road border error.
Mas maganda kasi nakikita ko yung ano nyo. Tapos eto, about sa lane, yung mga ganito guys, wala to sa documents, di ba? Kung nabasa nyo yung documents natin, eto, pwede nyo tong itag as left turn. Why? Kasi pa-left siya. Pa-left. Okay lang daw pa-left. Okay lang din kung pa-U-turn. Kasi meron dito, doble kasi siya, U-turn and left turn. Pwede rin siyang U-turn. Kung na-U-turn nyo, itong line na to, itong lane na to, okay lang. If it is U-turn line, okay lang. If it is left turn, okay lang din. And kahit ano dun sa dalawa. Okay na, Danica? Okay, sige. Road border error intersection. Guys, kapag dating sa mga topo, ang una yung titignan, since we have road center line and lane center line, ang una yung titignan, yung dito na nakasulat sa unahan. Ano, saan ba parte? Ang sabi dito is line. Ngayon, road border intersection. Alin yung sayo dito? Sa pag mag-SS pala kayo guys or mag-chat, sabihin nyo alin yung sayo, yung baba or taas or what. Ha? If ito yung sayo, and nag-road border, nagkaroon ng boundary error since yung kapitbahay mo, wala siyang, alin ba sa'yo dyan? Paano mo nga? Alin sa'yo dyan? Left side. Okay. Ito yung sa'yo, yung may kulay pula. Ngayon. So, ganito kasi yan, di ba? Yung kapitbahay mo, meron siyang intersection na line. Ikaw, wala ka. So, ngayon, dudugsungan mo lang naman yan. Kuha tayo ng kulay green. Yan. Dudugtungan mo lang yan. Since okay naman, talagang kailangan meron dito, dugsungan mo lang kahit papunta dito. Kasi guys, yung mga intersection na yan, kailangan niyan is mga nakasnap sa bawat isa. Kita nyo, may intersection, eto intersection yung road na yan. Etong mga intersection dito, kailangan yan mga naka-snap dito sa line na to. Okay? This is all intersection pagdating sa road. Kuha na. If ever naman na ang boundary mo, for example, nandito ka sa right. Ito yung sayo, yung right. Ngayon, nagkaroon ng boundary error. Kasi, si neighbor mo, wala naman siyang line. Ikaw meron. Anong gagawin mo? Kung reasonable naman, pwede mo naman siyang iunat papunta dito. Para dito ka mag-snap. Para hindi ka na mag-report. Ito, iunat mo lang papunta doon. Pwede niyong pindutin si mga point na mga line para i-move and move. Okay na? Okay, sige. So, let's start bago tayo mag-ano. Wait lang, magbasa muna ako. Ang dami pala nilang. Okay, sige, yaman sila. So, sige guys, eto muna. Before we start dun sa pinakang tab natin, kailangan alam nyo yung center line, mga documents, the lane line, and road. Asan na yung road? Sorry. Ito, road center line. Yun na rin yung inano ko kanina. Road center line. The long driveway center line. Kapag road, guys, under lang siya ng road. Tapos kapag may intersection, kailangan, kung anong klaseng intersection, yung polygon niya mismo. Kasi we have different intersections, di ba? Pero ang nandun lang is uncontrolled, stop, and signal. Yung tatlo na yun, kung ano yung polygon ng intersection, dapat etong intersection na line, kailangan nyo ring i-cut and kailangan match sila ng label. For example, this is a stop intersection. Kailangan etong center line mo is naka-stop intersection din. Okay? And ganun din sa uncontrolled and signal. So, dapat alam nyo yun pagdating sa mga road. Okay? Tapos, dun sa mga, yung mga painted median, isa lang yung drawing natin dito na center line. Kapag painted median, guys, isa lang yung idodraw natin na road center line. Isa lang yan. Isang daan lang yan.
pwede mong sagasaan itong painted because painted median is still a road. Pero kapag ang nasagasaan mo, wala yata ditong sample. Pero kapag guys, meron siyang raised median or vegetation median, kailangan mo siyang, ay hindi mo siya kailangang i-ano sa gitna. Puro ano lang pala to. Sample tayo, hanap tayo. Ayan. Ito, katulad nito. Kapag merong mga raised median or vegetation median, ganito dapat yung drawing. Nagkakaroon ng split. Diba kung kita nyo? Ito, yung nasa gitna is a raised median. Medyo palakihin ko ha. Yan. Etong gitna na to, this is a raised median kasi may mga pintura dyan. Ngayon, kapag nasa road center line kayo, hindi mo pwedeng dito ka maglalagay sa gitna ng pavement. Kailangan mong iwasan yon. Meaning, mag-i-split siya. Isang road, balik ko. Isang road, isang road, isang road. Diba? Tapos ito, may pagitan dito, isang road, tapos sasanga siya kasi nag-iba yung kanyang lane. Diba? Katulad dito, nag-iba. Diba? Nagkaroon ng split. Kasi pagdating dito, ibang kalsada to, iba ring kalsada to, and then dito, naging isang kalsada na lang to. Parang katulad dito sa taas. Ganun sa mga road center line. Ha, yung iba dyan na nakakalimutan, i-split. Tapos guys, mamaya na yung mga error about sa mga unique permitted. Yan. So yun lang, sa mga road center line, kailangan nating lagyan yun ng, ang tawag dito, meron din dong mga long driveway, public sidewalk, and railway na center line. Okay? Tapos dito sa lane line, yan. Kailangan alam nyo to guys, at saka yung bike lane. Yan. Kailangan alam nyo, ano yung true, shoulder, middle turn, slip turn. Ito guys, ang mga lane line naman kasi, ito yung mga, ang mga keys dito is yung mga pintura na traffic sign, mga arrow sign. Kapag wala kayong nakikitang arrow sign dun sa isang straight na lane, ang tawag dun is true. Sample natin. Ito kasi guys yung lane. 'Di ba? Makikita nyo may mga pinturang hati. 'Di ba? Hati yung pintura. Ibig sabihin sa isang kalsada na to, meron siyang 4 na lane. Kung mapapansin niyo, meron diyang mga arrow sign. Yan. Iba-iba yung mga tawag sa ano na yan. Kapag straight yung arrow sign or di kaya wala siyang arrow sign, pero kita nyo may lane line, ang tawag doon true. Eto, since yung isa, pa-right arrow siya, magiging right turn. Etong isa, may straight left, ibig sabihin, magiging siyang left true. At yung isa, pa-left arrow, meron siyang, or tinatawag siyang left turn. Ganun kayo mag-differentiate ng mga lane center line. Tapos dito sa shoulder guys, ang tatandaan nyo sa shoulders, eto yung mga parang pakpak. Pakpak lang siya ng kalsada, hindi siya main road. Ang main road kasi etong nandito sa gitna. Etong dalawa na to, eto yung main road. This is a true, since wala naman siyang any arrow sign. Tapos, etong dalawa na nasa gilid, na hindi naman siya main road, pero pwede mo siyang daanan ng mga sasakyan dyan sa gilid na yan. Ang tawag dyan is a shoulder. Okay? So, huwag kayong malilito doon. Maraming nagkakamali pagdating sa mga categories ng lane center line. Ano? May nagsasalita ba? Nasa GC to .
Nasa GC yan, guys. Kompleto tayo sa GC. I-back read nyo lang yung mga pinopost namin ng checkers nyo. Andun yan lahat. Pwede nyo pag-aralan, ha? Tapos, eto pa. This is, zoom in ko to muna. Diba? Eto, paano nyo malalamang shoulder? Malalaman nyo siyang shoulder, ha? Kapag yung gilid na gilid is iba yung kulay. Para siyang, alam niyo yung para siyang, ano lang. Iba yung kulay niya, di ba? Parang lighter siya than the main road. Ito yung main road eh. Yung dalawa na to sa gitna. Di ba? Pero itong dalawang nasa gilid, iba yung kulay. Mas lighter pa nga oh. Para siyang mga buha-buhangin lang. Ang tawag dyan, shoulder. Pwede rin kayong mag-differentiate based doon sa kulay niya. Okay? Basta alam nyo na yun. Dapat alam nyo yung ano ng daan. Tawag doon, shoulder. Ito pa, di ba? Sa kulay na lang. Pwede kayo sa kulay tumingin eh. Kung nalilito kayo. Di ba? Yung main road, ito yan. May mga guhit na pintura. Di ba? May guhit na pintura. Etong dalawa sa gilid nito, walang guhit na pintura. Medyo parang madumi-dumi. That is a shoulder. Di ba? Ganon yung pag-differentiate. Ito naman, middle turn. May makikita kayong U-turn sign or dalawang left turn arrows. Ang middle turn kasi guys, pwede yang mag-U-turn yung mga sasakyan dyan. Makikita nyo siyang middle turn kapag una, meron ganitong dalawang left turn arrows na magkasalubungan. Pangalawa, malalaman nyo siyang middle turn kahit wala siyang arrow, meron siyang lines na solid dash line. This is a solid dash line. Solid dash, di ba? May solid line, may dash pa. Balik ko na ako mag-ano. Di ba? Ganun lang yung middle turn. Yan, di ba? Middle turn ang tawag diyan. And the rest, slip turn. Ang slip turn naman, ito yung mga, alam niyo yung mga intersection ng mga malalaki? Meron ditong parang maliit na sa side niya, dumadaan yung mga sasakyan, mga side turn. Diba? Ang tawag dyan is slip turn, like this. Kapag may nakita kayong ganitong klaseng road or intersection, yung mga gilid dito na mga daanan sa side, ang tawag dyan is slip turn. Huwag nyong kakalimutan. Okay? Mga slip turn yung mga yan. Sa mga ganitong klaseng road lang ha. Mga slip turn yung mga yan ha. Mga side. Dumadaan sila sa side. Okay? And the rest, the left turn, syempre may left arrow. Right turn, may right arrow. Pag may nakita kayo, di ba? Yan. Left through, and so on. Hindi ko na, pwede nyo na lang yan reviewin. The bike lanes, meron siyang 4 na category. The traditional, ang traditional, simple lang. Ito lang, yung mga bike lane na nakikita nyo, nakatabi ng mga road, this is a traditional. May bike sign kang makikita. Pero pag wala kang bike sign na nakikita, syempre, kung mga nandito sa gilid yan, walang bike sign, magigitong shoulder, tong part na to. Pero kung may bike sign, ang tawag doon, bike lane, it is a traditional. Kasi simple lang siya. Yung tatlo na types of, eto, bike lane din to ha, yung may mga kulay green. Ang problema natin, sa tatlo na category ng bike lane, meron siyang buffered. Ang buffered guys, meron siyang katabi na median. May tinatawag tayong bike median. Ito, yung para mga forbid area. Diba? Kita nyo? Yan yung mga forbid area. Tapos, meron dyang bike lane sa loob niya. Basta may katabing bike, may katabing bike median, ang tawag doon buffered bike lane. Any medians, basta buffered bike lane. Okay? Yung isa, protected bike lane, ang katabi naman niya guys is mga raised median or vegetation median. May?
Meron ditong mga vegetation, may mga nakaharang ng mga veggie or raised median bago mag-road. Tapos dito, may mga bike lane. Ang tawag po dyan is protected bike lane. Okay? Yun yung pagkakaiba niya. And the last is the shared bike lane. Eto guys, sa shared bike lane, ang kasama lagi ni shared bike lane kung nasa loob siya ng road, syempre may through diyang kasama. So, bali magiging dalawa yan. May through, and yung isa ay shared bike lane. Yung shared bike lane, dapat nasa gitna siya nung mismong bike sign. Shared bike sign, nasa gitna dapat. Ganito yung tamang label ng center line. May through, tapos may bike, may shared bike center line. Tapos yung widths niya guys, dapat set to 1 meter lang. Wala siyang ibang widths kundi 1 meter by default. Okay? So, ganito yan. Ito yung itsura ng shared bike ha. Kapag may ganyan kayo nakita, meaning may shared bike sign dyan na naganap. And may kasama yung through. Okay? So, yun yung about sa center line natin. Kuha ba? Dapat, bago kayo mag-task, alam nyo yung mga yon. Ngayon, nakapag-review na tayo, di ba? Punta na tayo. Alam nyo naman na, meron pa ba ditong hindi marunong mag-register? Or parang hindi ko na ituro? Guys, meron ba ditong hindi marunong mag-register ng projects? Wala? Okay, wala. So, guys, we have tab 5404. So, sa mga bagong gising, bagong basa, backread kayo ha. We have a 5404. Pwede nyo yung malaman guys, kapag nagpunta kayo sa cloud site ninyo, may lalabas dyan na bagong tab. I-register nyo lang yan. Okay? If ever hindi pa kayo nakaregister dito sa mga nasa baba at hindi mag-open yung mga ginger nyo, pero kasi guys, if ever gusto nyo dito mag-register sa baba, tapos merong tab sa taas, hindi kayo makaka-register hanggat hindi nyo nire-register yung mga nasa unahan. Okay? I-register nyo lang yan, kahit number 1 lang, okay na yan. Diba? Ganun lang pag-register ha. If ever merong kunyari may bagong tab na inopen ulit, pupunta yan dito sa taas. Meaning guys, kapag nandito yung sa taas, eto yung priority tab ninyo. Eto lang yung priority tab. Okay? Eto, hindi na to priority, inuubos na lang yung laman yan kasi paubos na yan. Pero kasi dito sa amin, ang priority is 5.4 and 5.399. Wait lang. I-sort natin. Ayan. Ito talaga yung priority, hindi ko kasi sinort. Diba? This is the priority. Since etong 5.4 and 5.399, yan yung kahapon natin, this is priority pala. So ngayon, hindi kayo makaka-register dito sa 5404 kung hindi kayo makaregister dito sa dalawa or sa isa na to kung ano yung kita dyan sa inyo. Okay? Tapos kapag may nakuha kayong task from 5.399, kailangan nyo munang unahin yung tapusin guys kasi deadline nun today. Okay? Andito na tayo sa 5404. Si 5404, tignan natin ilan yung kanyang task pa. I think ito yan nasa baba. Ayan. We still have 44,991 tasks. So marami pa yan guys. And kailangan nyo mag-speed up kasi 10 minutes per hour at 10 minutes per task lang yung kailangan i-speed nyo dyan. Ha? Newbies. So mag-open ako. Sino hindi pa marunong mag-open? Yung pag-open nyo guys, sa username and password lang, punta kayo sa account info, ika-copy-paste nyo lang dyan yung mga labeler IDs nyo. Labeler IDs yung gagamitin. Pwede kayong gumamit ng multiple, pwedeng 2 to 3, o di kaya 3 to 5 IDs, depende sa bilis ninyo, kung kaya nyo mabilisan, kung kaya nyo hindi mag-stack. Diba? Paano ko sinabing multiple? Guys, habang ako ay nag-work dito, kunyari tapos na, submitting, nagsasubmit na siya, pwede akong pumunta sa kabila, and then habang nagsasubmit, yung una kong task, nag-work na agad ako dito
sa kabilang IDs ko. Ngayon, kapag sinubmit ko na, downloading yung isa, pupunta ulit ako sa pangatlo or kung ilan yung IDs nyo, tsaka ako mag-work. Meaning, hindi ka maghihintay. Dire-diretso yung task mo. Hindi ka mapepending. Ang kahalagahan nito guys, kapag marami kang IDs, mas makakarami ka ng output, mas makakarami ka ng gawa. And the more na mas makakarami ka ng gawa, mas makakabawi ka ng speed. Kasi hindi lahat ng task mo is mahihirap. Marami diyang madadaling task na pwede mong mapasa kahit 5 minutes pa lang, mapapasa mo na. So, mahihit ninyo yung 10 minutes per speed. 'Di ba? Ito yung kahalagahan, bakit may multiple IDs tayong tinatawag. Kaya mamaya, ibibigyan ko kayo ng additional kung konti lang yung IDs nyo. Okay? So, since nasa ano lang ako, ang problema kasi guys, gusto ko yung sa inyo may mga boundary error. Meron ba dyan? Magpahiram kayo ng labeler ID. Pahiram kay labeler ID guys, mas gusto ko yung sa inyo eh. Kasi kapag sa training, nag-training ID ako, walang neighbor doon, wala ako makikitang mga errors. Yun. Gusto ko kasi sana yung may mga errors na. Sige, pahiram ako, Daryl. Dito lang. Walang kukuha nyo. IDs and password. Asan ka na, Daryl? Wait lang guys Kukuha tayo para sa demo. Daryl, asan ka na? Oh, eto. Sige, kay Rene. Ang tagal ni Daryl eh. Password mo pa rin eh. Okay lang, kahit dalawa. Pwedeng dalawa guys, para mapakita ko yung mga multiple IDs. Kahit isa pa. Go. Diba? Copy-paste ko lang guys yung username tsaka password natin. Pwede pang umano yung isa. Oy, binigay mo na lahat ng ID mo. Asan na si Daryl? Sige, eto na lang kay Rene ha. Okay na to. Huwag na kayo magbigay. Copy and paste natin yung mga password tsaka username ID. Newbies, dapat alam nyo to. Ginawa nyo na to sa training. And then okay lang natin. Ito pa okay. Diba ganyan yung lalabas? If ever guys gusto nyo mag-rest, etong letter A, gawin yung M. Para hindi kayo mag-auto-download. Kasi once naka-A yan, nag-auto-download yung task ninyo once nag-submit kayo ng task. So, Control D para makapag-download tayo. And dapat guys, alam nyo na yung rules ng center line ha. Diba nagpasa ako ng workflow doon sa GC natin. Ano yung workflow? Ano yung mga keys na gagawin sa workflow natin? So, eto. Dito tayo. So, diba, etong gilid na banner, eto yung rules natin. Image 1 and image 2, meron tayong land with center line and transportation with center line. Pagdating sa land center line, dito mo makikita lahat ng road center line. Meron dyang road, long driveway, railway, mga intersections, and sidewalk. Okay? Paano? Control 1 kayo. Diba? Pagka-pull nyo ng task control 1, pwede kayong mag-tilde key para mas kita ninyo yung kulay kung medyo nalilito kayo kapag ganito. Kung gusto nyo mas kita yung kulay, go. Diba? And then pagka-control 1 nyo, control S, control G, agad kayo. Bakit? Para makita natin yung widths na kulay blue. Guys, sa mga widths, minsan okay naman lahat ng widths eh. So, hindi nyo na kailangang ipaka-check mabuti yung mga widths niyan. Kasi, yung gawa ni AI is okay naman sa pagdating sa widths. Pero kung may napansin kayo na sobrang laki, diba? Kailangan yung i-fix. For example, babaguhin ko. Eto. Gagawin nating ganito kalaki yung widths niya. Control S, Control G. Sorry na, mali yung pindot.
Diba? Control S, Control G, diba? Pansin nyo, sobrang laki ng widths na to. Kapag ganito yung nakita nyo, need nyong ayusin. Paano po ma'am yung ayusin? Press this one, o di kaya may tatlong paraan guys. Una, eto, since magkapares naman sila ng sukat, i-copy nyo lang, Control C, select, Control V. Kinopy nyo na yung kanyang widths. Kasi itong road na to is same size lang naman. Meron pang isa. Eto, select, letter Q, mula yung boundary, yung lapad ng road to road boundary niya, isusukatin natin. Ulit, select, letter Q, may parang plus sign dyang lalabas, and then select both side, and then, yun na. Lalabas na dyan yung kanyang widths. Okay? Diba? Meron pang pangatlo. Select letter X, pwede kayong magmano-mano. Eto, gagawin lang natin to guys kapag meron na ditong mga neighbor tayo na kunyari, meron tayo daw mga error na ano nga ba yun? Width should be the same as the neighbor. Ganon. Kapag ganon yung error natin, width should be the same as error, wala pa tayong neighbor. Since kasi guys, yung mga neighbor natin, mamaya pa yung lalabas. Kasi mga fresh test pa lang yung ating ginagawa. Kapag kunyari guys, may error na width should be the same as neighbor, ang gagawin nyo, pwede nyo i-cut konti. Tapos, yung neighbor nyo, pwede nyo i-copy-paste. Control C, Control B lang din kayo. Excuse. Ganun lang yung gagawin. Or pwede kayong i-type ninyo letter X, gamit si letter X, i-type nyo yung widths. Pwede yun. Okay? Ganun yung pagkuha ng widths, guys. So again, pero kapag okay naman yung widths, wala namang error, then okay na. Dito tayo sa image 1, control 1 agad. Ang titignan nyo lang dyan guys is the road, center line, the long driveway. Yung long driveway lang, yung lalagyan natin ng driveway center line. And public sidewalk, ang mga public sidewalk nandito sa mismong mga public road. Yung mga papuntang bahay na mga road, hindi yan natin kailangan pansinin. Kung may missing dyan, okay lang. Okay? Lane center line. Ano pa? Fix all road center line, pati yung railway. Kung may makita kayong railway, like, wala palang railway dito. Diba? So, yun yung rule sa image 1. Pagdating sa image 2, guys, dito kayo pupunta sa transportation with center line. Control 1 kayo. Makikita nyo dyan sa control 1, di planting strips and crosswalk. Kailangan tama, meron siyang planting strips. Ito yung planting strips. Kailangan may mga planting strips dyan. And kung may makita kayong mga crosswalk, kailangan sakto yung attributes ng mga crosswalk. For example, wala ditong crosswalk dito sa kabila. Ang problema, wala akong makitang crosswalk. Pero kung example, meron dyang crosswalk guys, dito sa akin task. Wala din ditong crosswalk. Wala rin ako makitang crosswalk. Pero guys, basta pag may nakita kayong crosswalk, kailangan same siya. For example, dito may crosswalk. Kung ano yung polygon na crosswalk, kung crosswalk standard siya, kailangan yung center line meron din. Crosswalk center line din yung lalagay mo. Ganito. Diba? Meron siya dapat center line na crosswalk standard kasi yung polygon mo is crosswalk standard. Kung mali yung category niya, kunyari ang nakalagay sa label niya is crosswalk continental, crosswalk standard naman siya. So, dapat alam niyo iba't ibang klase ng crosswalk, ha? Dapat alam niyo yung iba't ibang klase ng crosswalk. Hanap ako dito. Yung planting strips, madali lang yun, guys. Ang planting strips is yung mga in-between sa road and sidewalk. Yan. Lahat ng nasa gitna na nature
ng road tsaka sidewalk, ang tawag natin dyan is planting strips. Yes, kapag walang planting strips, missing si planting strips, for example, eto, naka-sidewalk lahat to guys. Pero nakita mo, may planting strips naman dapat. So ngayon, kailangan mo siyang i-edit. Kailangan mong i-fix yun. Kailangan mo siyang lagyan ng planting strips, both polygon and centerline. Papaano yun malalagay? Punta kayo sa mixed polygon guys. Doon kayo mag-edit. Diba? If ever this one is ginawa mong sidewalk, wait lang ha. Mag-ano ka sa speed mo ha? Baka madaling speed mo rin eh. Ginawa kong training yung iyong ano. Diba? Kunyari, diba ganito, naka-sidewalk. Pero pagka-tilde mo, diba planting strip siya? So, kailangan mo siyang i-edit. I-cut lang mo, i-cut mo lang, cut, mabilisang cut. Dito, cut mo rin. Diba? Ganyan. Tapos eto, ay hindi siya na-cut. Sorry. Yan. Nag-cut, select mo parehas gamit shift key. And then, gawin mo munang Berland. Tapos, press, select ulit, shift key. And then, control V. Mag-highlight yan. And then, right-click, punta kayo sa planting strips. Ganun lang mag-change ng planting strips. Pagdating mo dito, control 1, meron na ulit yung planting strips. And kung walang ganito, kailangan mo syempreng lagyan. Level ka, tapos yung widths niya, copy-paste mo lang dun sa mga katabi kung merong katabi. Kung walang katabi, select, letter Q, and then, meron na siyang widths. Hindi, kaya mo yan rin eh ha. Kaya mo yan. Wala pa namang, less lang yung pindot ko, hindi yan magti 10 minutes. Diba? Ganun lang yung planting strips. Okay? Tapos, ano na tayo? Crosswalk. Ito na. Yung crosswalk, dapat alam nyo yung iba't ibang klase, standard, ganito yung itsura. The continental, the ladder, mukha siyang hagdan. And ito yung mga other crosswalk. So, dapat alam nyo yan. If ever yung crosswalk is mali, hindi siya tugma. Yung image niya versus dun sa label niya is hindi tugma. Kailangan nyo syempreng palitan. Ganun yung pagdating sa fix the errors of planting strips and crosswalk attribution. Pagdating sa transportation, control 1. Pagdating dito sa rule number 3, which is fix all errors, lahat ng lane center line, dito na tayo pupunta sa control 3. Control 3 yung pipindutin ninyo. Pag nag-control 3 kayo, makikita nyo dyan si true. Okay? Control S, Control G kayo, pwede para mas makita nyo yung widths. Pero kasi guys, Control S, Control G kayo. So ito, since okay naman, iisa lang yung lane, walang pintura. Sa gitna, meaning isa lang yung lane. This is a true, so tama naman. Ito pala guys, bakit ang ano ko kanina, hindi ko yun nakita. Ito pala, meron pala ditong, meron ditong crosswalk. This is standard. Standard din yung kanyang polygon. Ito, ladder yung polygon niya. Tapos, yung center line niya is ladder din. Diba? So yun guys, minsan hindi natin nakikita kapag nag-control 1. Pero pag nag-control 3 tayo, dun yung makikita, meron palang crosswalk. Minsan nalilingatan natin kapag sobrang bilis tayo mag-check. Okay? Pero makikita natin yung kapag ganun guys, nalingatan ninyo, press control 1 lang ulit para ma-check ha. And then, balik tayo sa control 3. At okay naman to guys kasi kahit malayo guys ha, huwag kayo masyadong todo zoom. Layuan nyo lang, kitang-kita nyo naman kung iisa lang naman yung yung true or hindi, di ba? Yan. This is fine. Minsan nagtitilde key ako kasi minsan parang yung pagkaano niya. Di ba? Eto. Okay. This is true. True. Ay, naka-right turn. Wait lang. Eto, mali. Okay, true. Eto, mali. Naka-right turn. Eh, wala ka namang nakikitang right turn na arrow. Anong tama? Kailangan mo tong baguhin as true. Select, right-click, road lane, and then hanapin mo si true. Magiging true na yan. Yan o, true. Diba?
May lumabas na true. Nag-control T kasi kanina eh. Ngayon dito pa, huwag kayong magko-control T, guys. Never tayong gumamit ng control T kapag nag-check tayo and nag-fix. Yung control T, kung gusto nyo, bago mag-submit. Kapag naayos nyo na yung buong mapa. Pero kapag hindi nyo naayos si mapa, hindi nyo pa naayos, nag-fix pa lang kayo, nag-check pa lang kayo, never control T kasi ganito yung mangyayari. May mga pula-pula, pero pwede mo tong i-off. Dito tayo sa comment, ha, 'di ba? Off niyo lang by comment files. Para mawala yung mga comment ng topo error hindi mo makita kasi minsan nakakalito 'yun, 'di ba? Eto, tama naman dito ginawa niyang shoulder, this is a shoulder, this is good, 'di ba? Mabilisang check lang, guys. Kapag dito, sakto naman kasi meron siyang painted, kahit nandun lang yung shoulder, okay lang. Yung shoulder, guys, hindi mo siya kailangang i-connect sa mga lane lines. Ganun din yung bike lane, tsaka middle turn. Yung tatlo, hindi yung kinoconnect sa mga lines, ha? Pero yung ibang lines, guys, kailangan makakonect sa ibang lines. Eto, malito, di ba? Iba yung kulay sa main road. Yung main road, kulay itim. Ito, mapusyaw. Parang kulay Berland. So, dapat dito, ang tama dito, shoulder. Hindi siya true. 'Di ba? Ganun kayo mag-differentiate. Eto, mabilisan lang yung mata ko. Eto guys, since meron dito virtual intersection na ganap, okay lang kahit hindi nyo lagyan ng lane dyan sa gitna. This is fine. Baka nilalagyan nyo pa ng connection, na katulad ng ganito. Nilalagyan nyo pa ng ganyan, okay lang kahit wala. Pero kung nilagyan ni AI, okay lang din. And yung ilalagay natin sa mga connection, pwede itong connection na category. Ha? Huwag niyong kalimutan. Eto, di ba? May missing. Hindi tuloy-tuloy yung shoulder. So, dugtungan natin. Yan. Kapag may missing, wag niyong kakalimutang i-capture si missing lane center line. Di ba? Since yung bagong drawing natin, sorry, ayan, okay na. Nalobat. Saan ako nagtapos? Okay na guys. Nalobat eh. Okay na. So, sabi ko nga kanina guys, etong gilid na to ay mga road shoulder ha. Road shoulder. Tapos yung kanina dito, finix ko siya using Z-tool. Baka dito ako nag-ano. Tapos, eto nga, since this is a road shoulder, di ba kita nyo naman, iba yung kulay, nasa gilid. Eto, yung nasa gitna na to, road shoulder, itong ma'am, dalawa. screen ko ma'am. Sa screen po hindi mo kita ma'am. Ha? Naka-screen na.
Di ba guys? Sa'yo may problema, Salam. Ano lang ang signal niya, naka-script. Salam, sa'yo may problema. Sige Baka po, ma'am. internet mo. Kita Sige po, naman sa ma'am. kanila. Okay na? Okay, game ulit. So guys, this is a shoulder. Bakit? Baka sabihin nyo, ma'am, nasa middle naman. Paano naging shoulder yan? May raised median kayong nakikita sa gitna, di ba? Meaning, etong iba yung kulay. Kasi itong kulay itim, this is a main road. Etong mga nasa gilid niya, road shoulder, ang tawag dyan. Kasi una, iba yung kulay. Pangalawa, hindi yan main road. Na yung tipong pwede talagang dumaan dyan yung sasakyan. Pwedeng pumunta yung sasakyan dyan, pero dito talaga dapat siya sa gitna. Diba? Alam niyo yung main road eh. Yun yung pagkakaiba na. Kaya naging shoulder to. Baka magtaka kayo. So, check ulit natin kung tama na. May mga road shoulder na. Meron pa tayong isa. Ito. Check natin tong part na to. Diba? Okay lang kahit walang lane line dito kasi may virtual diyang naganap. Sa mga intersection guys, kahit hindi, walang lane line doon, okay lang. Ito, baguhin lang natin to. Letter Z tool para maging straight, di ba? Okay lang kahit masagasaan yung BOC natin dyan. Okay lang yan. Mahalaga, tama yung kanyang markings. Ito guys, ito yung tinatawag na connection. Nangyayari si connection kapag burin ko nga muna si final result. Nangyayari si connection kapag nag-change yung ating line o yung lane natin nag-change. Bakit? May lane, may lane. Dalawa yung lane sa taas, dito sa baba iisa. Diba? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng idiretso yan. Kailangan magko-connect sila dito, parang pa letter V. Or pwede rin yung kanina. Ganito yung connection. Letter V lang, okay lang yun. Dito lalabas si connection na category. At eto na yung ginawa ni AI. This is correct. So, hindi nyo kailangang baguhin yan into true. This is a correct markings. Diba? Kasi po, si true, tsaka si true, kailangan nakakonect. Hindi pwedeng nakaganyan. Hindi siya connected. So, para maging connect siya, nilagyan mo siya ng connection sa gitna. Lahat, even the left turn, the right turn, maliban sa tatlo. Ano nga ba yung tatlo na hindi mo pwedeng i-connect? Sige nga, kayo nga. Let me know kung nakikinig kayo kanina. Ano yung tatlong lane line na hindi natin pwedeng i-connect or i-snap sa ibang mga lines? Shoulder, okay, correct. Shoulder, ano pa yung isa? Bike lane, yes. Ano pa yung isa? Okay, right. Middle turn. So, yung tatlo na yan, guys, shoulder, the bike lanes, lahat ng bike lanes, and middle turn, hindi mo pwedeng i-connect sa mga true or sa ibang mga lines. Okay? Pero, etong true, slip turn, left turn, right turn, left true, kailangan nakakonect yan. Kung ang katabi niyan is true, kailangan nakakonect siya kay true. Okay? Pwede niyong gamitan ng connection na category. Maliwanag ba dun, guys? Pagdating sa connection. Kasi marami ding mga labelers na confused paano gamitin si connection. Malinaw ba tayo? May tanong. Tapos na yon. May tanong ba? Wala? Naiintindihan na? Alam ko kung saan kayo may tanong. Sige. Since okay naman, guys, na-check ko na yung buong lane line. Guys, sa road lang tayo ha. Road lang tayo focus. Huwag tayo magpo-focus sa mga long driveway. Wala tayong pakialam dyan pagdating sa mga center line. Ang center line, nasa loob lang yan nasa loob lamang yan ng road. Okay po? Okay, sige. Next, since tapos na tayo, ipapasa na natin siya. Okay? Right click. Wait lang. Kapag tayo nag-Control A, may lumabas na topo, di ba?
Since kanina kasi na accidentally ko siyang na control A, ito yung lumabas. Guys, kapag number 2, nakita nyo yung topology is number 2, di ba may number 2? Pwede na natin yung masubmit. Ang hindi lang natin masasubmit, if ever, yung topology is naka number 0. Tsaka lang natin yan i-fix. For example, ganito yung inyong error. Unique center line permitted. This comment is for layer, not editing line. Oh. Okay, nasa line. Since, di ba, nasa line siya, punta kayo sa land with, control 1. Dito nyo siya may edit. Ayaw niyang pumunta. Ito, ayan. Hindi niya. Pero guys, kunyari, ganun yung may unique center line permitted. Kunyari lang ha. Diba? If ever ganun, may number 0, ganito yung makuha yung error. Tapos may nakita kayong parang mga intersection. Diba? May mga pa-V. Nadidetect yan ni system. Kapag nagkaroon dyan ng topology sa ganyan, ang gagawin nyo lang dyan guys is ganito. Ikakat nyo kung saan nagkaroon ng intersection, babaguhin nyo yung polygon lang. Kahit hindi nyo nabaguhin to. If ever, ang babaguhin nyo yung polygon is gagawin nyo siyang virtual intersection, yung mga line niya guys, kahit hindi nyo na baguhin. Etong mga naka-road center line, kahit hindi nyo na baguhin yan or ikat as intersection, okay lang. Kung yung polygon niya sa baba is naka-road or naka-virtual intersection. Kung nasa tabi naman siya ng mga, dito tayo. Wala yata akong makuha. Okay, wala. Ito lang, sample natin. Control 1. Diba? Ito, dito. For example, dito, di ba may mga iba't ibang klase tayo ng ano. Ito yung isa, stop line. Yung isa, naka-uncontrol. If ever dito, naganap yung unique permitted error. Ganito yung gagawin ninyo. Ika-cut nyo lang dito. Hindi nyo yan makakat kapag nasa control 1. Control 2 kayo. Punta ka sa control 2, i-cut ninyo konti, and then, ang gawin nyo, i-merge nyo, or dagdagan nyo ng intersection. Mawawala na yung ganitong error na unique centerline permitted. Wait lang guys ha. Wait lang guys. Wait lang. May gagawin lang ako. Stop sharing muna. Kukuha lang ako ng list. Sige, tapusin na natin to guys. Pero 'di ba, ganun lang ha. Ganun lang kadali. Ganun lang naman yung topo minsan na kadalasang inaano. Tapos pagdating sa border error guys, yun, nasabi ko na yung about sa widths, nasabi ko na yung about sa, ano pa ba? Na border error. Yun lang naman yung karamihan. Tsaka yung kapag pagkaiba kayo ng label or markings ni neighbor, kailangan kung ano yung markings niya, dapat same kayo. So kung siya yung mali, i-report nyo syempre. 'Di ba? Basta, make sure alam nyo dito sa unahan kung line siya or nasa lane. Kapag lane yung nakalagay, meaning, nasa transportation control 3 yung error. Kapag nakaline siya dun sa topo, nasa land with center line control 1. Nasa road center line. Ganun lang mag-different or magbasa ng topology error, guys. Ha? Since eto nga, wala naman na siyang 0, ipasa na natin to. Napapasa yan. Ganun lang siya kadali. Okay? So, dito, i-ano natin tong isa niya.
Diba? From the top, Control S, Control G. Check natin. Since okay naman yung mga mabilisang check lang, okay naman yung mga long driving, meron namang eto, sakto naman, this is uncontrolled, diba? Dapat mabilis kayong tumingin. Yung mga virtual, hayaan nyo na yan. Virtual tsaka road is okay. Eto, ginawa, walang virtual, okay lang din siguro yan. Mamaya kapag may, eto, uncontrolled, sakto lang. This is a road center line, diba? Ganyan lang dapat kayo kabilis. Since okay na doon, pupunta ako sa transpo, control 1, i-check ko yung mga planting strips, tsaka crosswalk kung meron. Kung okay naman, may capture, control 3 na agad ako. Dapat ganito kayo kabilis, guys. This is a true. Malayo pa lang, alam nyo na yung mga dapat na categories. This is true, sakto lang na true. Yan. Diba? Ganyan lang dapat kayo kabilis. Eto, walang buhet. Kulang. This is true. Copy paste natin yung width. This is a shoulder. Sakto lang. Ginawa niya. Shoulder. Okay lang. Kasi meron ditong parang maliit na linya. So, sakto lang yun na shoulder. Tapos dito, Control S, Control G nga ako. Para mas makita niyo. Diba? Eto, ginawa niyang right turn. Bakit? May right turn ba? Okay, naka-right turn kay kapitbahay, guys. Eto, kita nyo, may lumagpas. Mag-e-error yan mamaya. Kasi kita nyo na agad. Ang gawin nyo lang, guys, dugtungan nyo si neighbor. Huwag na kayo mag-report, ha? Eto din, kita ko na agad yung error. Kasi mamaya mag-e-error yan. Dugtungan nyo lang siya. Since tama naman, parehas naman kayo ng label, at tama naman talaga yung label, dudugtungan nyo lang para hindi magkaroon ng boundary error yan mamaya. Diba? Ito, sakto, naka-true. True, true. Okay. Ito, ginawa niyang merge arrow left. Okay, tama. Merge arrow left kasi pag ganito, pa-left. Yung slanted na arrow, di ba? Ganyan lang kayo mag-differentiate ng ano nyo. Tapos, ayun na. Dami ng ganap sa GC. Mamaya kayo mag-chat ko yun ano. So, di ba, tapos na ako. Ganun lang kadali. Ngayon, try natin Control A. Kung may lalabas na topology error. Diba? Diba? Nag 7 warnings. Yes mo lang. Since naayos ko kanina yung mga topo na dapat maging topo, na wala akong topo na number 0, so pwede ko na tong mapasa. Diba guys? Ganun lang kadali. Pero what if, eto tuturuan ko kayo mag-report. What if, mali naman si neighbor, ma'am? Dapat eto, hindi naman to shoulder. O kunyari, ikaw naka-shoulder, tapos si neighbor mo naka-true. Diba? Mali siya. Hindi mo yan mapapasa. Kapag mali yung label ni neighbor mo, magkakaroon yun ng boundary error. Punta kayo dito sa my X for report. Lagay kayo ng parang box, gamit yung mouse, spacebar, may lalabas dyan na comment. Kung ano yung gusto mong sabihin, for example, eto, sabihin mo sa kanya shoulder to. Kunyari ilang to ha, kunyari naka-true, si kapitbahay. Sabihin mo sa comment shoulder, and then punta ka sa report files, right-click, submit report. Kapag napindot nyo tong submit report, guys, mawawala yung label ni neighbor mo. Doon mo malalaman na success yung iyong reporting. Pero kapag hindi, meaning mali yung gawa mo. Kung namali ka ng, kunyari, hindi pala, dapat pala hindi siya mare-report. Right-click ka, remove file, para maalis yung nireport mo. Hindi yan magkakaroon ng error. Since okay na to, guys, diba? Walang ibang mga error, pasa na natin. Ganun lang kadali, diba? Bonus task na to, Irina. Okay na guys, diba ganun lang kadali? So, kailangan i-hit ninyo yung 10 minutes or kahit makabelow 10 minutes kayo per task, masulit. Gawa kayo ng, nag-unsync. Kapag you have unsync context guys, Alt-S lang kayo. Meaning kasi, yung neighbor mo is nagkaroon na ng label. Kaya nag-unsync. So, try nating ipasa kung magkakaroon ng error. Yan, di ba?
fix topology errors before submission. Kapag ganito, may mga zero na tayo makikita. Ang nandito is line 0, meaning pupunta tayo sa line control 1. Okay. Si kapitbahay mo is merong excess na driveway. Kapag sinelect mo to, tapos hindi nag-highlight, meaning kay kapitbahay. Kapag sinelect mo, tapos nag-highlight, meaning sa'yo yan. Okay? So, i-report natin siya. Ipapa-delete natin to. Tsaka kayo, yun yung time na pwede kayong mag-report kasi mali si kapitbahay. Dapat isa lang yung long driveway dyan. Sa kanya may excess. Hintayin nyo lang yung report kasi minsan medyo matagal talaga. Ay nako, yung mga nagtatanong about sa query utang na loob guys, huwag muna nga kayong magtanong sa query. Huwag kayong tingin ng tingin sa query nyo. Pwede kayong tumingin dyan sa task history nyo kung gusto nyong malaman kung ilan na yung inyong task. Punta kayo sa file, task history, eto na yung nagawa nyo, di ba? Ngayong araw, sa tab 5404, etong ID na to. Sa ID lang na to ha, yung ID mo na 10125 ganyan. Sa ID na to, isa pa lang yung nagagawa. Yun yung meaning, pwede nyong makita per ID yung mga task history kung nakakailan na kayong gawa. Pwede yun. Bumagal, nag-responding. Diba? Ganun lang. Pagka-report mo maalis na agad yung maling label. Yes, diba? Nawala yung label niya, diba? Nawala. Okay. Diba? Dito makikita mo kung sa finish kung ilan na yung natapos mo. Okay. Meron kasi siya ditong ay mali siya. Dapat dito niya idugtong. Siya ang mag-ano dyan. Kasi sa atin, isa lang yung long driveway. Kaya tayo yung tama. So ngayon, check ulit natin tong isa. Dito. Okay. Nag-software crash. Kapag nag-software crash, minsan ganun talaga yung nangyayari. Normal lang yun, guys. I-reopen nyo lang ulit yung inyong mga ID. Okay? 'Di ba? Bumalik. Kapag nag-software crash, minsan kasi maselan yan, i-delete mo na lang. Okay? I-delete mo na lang. Dapat pala doon natin hindi na dapat pala natin i-report. Okay lang. Kung ni-report mo, okay lang. Siya yung mag-adjust dyan, guys. Okay lang yun. And then, saka natin ipasa. And that's it. Okay na, di ba? So, ganun lang siya, guys. Di ba? Kadali. So, ngayon, yung mga gusto ng additional IDs, kasi kulang yung IDs nila, 2 lang. Gusto mong gumamit ng 3 or 4 na IDs, mag-attendance tayo. Ito, buburahin ko na yan. Gagawa tayo ng bagong attendance for center line. Yung passcode na isi-send ko, ito yung passcode na gagamitin nyo dito. Dito na kayo mag-click for attendance. Yun lang guys, 'di ba? Marinaw, 'di ba? Sana nakuha nyo, ganun lang yung gagawin nyo. And if ever na hindi pa nasisend, pag nag-not responding guys, wag nyo na lang galawin, hayaan nyo. Open lang kayo ng ibang ID. Ganun lang ang gawin. Open lang kayo ng ibang ID dyan. So, wala naman dito. Planting strips. Control. Diba? May tanong pa, diba? Wala na. Ang tagal mag-not responding. Ako na magsasend nito. Tapos guys, if ever meron kayong mga stock sa 5400, tsaka 5399, pasuyo ako, huwag kayong mag-stock patapos. Mga tenured na nasa 5000, kung makakuha kayo ng task, wala mag-i-stock kung ayaw nyo ma-shutdown account ninyo. Matagal mag-not responding. Rene, depende sa'yo. Kung gusto mo magpa-additional, pero mas maganda, maraming IDs.
Ayaw mag-submit. Bakit? Ako na magsasubmit nito. Huwag mo munang gamitin yung ID mo na yun, ha? Burahin ko lang siguro to. Okay, guys. Kung naka-attendance na kayo, pwede na kayong mag-leave. And focus na tayo sa ating transportation. Ha? Punta na tayo sa